Meron lang ako sa inyong i-a-add tungkol do'n sa DNS error nung configure tayo ng additional domain sa ating existing domain. Pagkatapos kasi no'n, magkakaroon kayo ng problem na hindi kayo makakapag-add ng users or parang magre-reboot yung server ninyo o kaya naman mag-e-error siya. So, parang hindi siya working in short. Ang kailangan yung gawin noon, pupunta kayo dito sa control panel, tapos network sharing center, adapter settings. Yung config kasi natin, nung in-enroll natin, di ba bago natin i-config yung ating uh, additional domain controller, ay in-enroll muna natin siya sa existing na domain. So, ang nangyayari, ang IP kasi nun ay ganito, 192.168.200.10. 127.0.0.1. Ganyan kasi yung IP niya. So, ang nangyayari noon kapag mag-a-add kayo ng user o kaya magko-config kayo dun sa Active Directory ninyo, minsan nagre-reboot siya, hindi siya nagsisave, o kaya naman magkakaroon siya ng DNS error o failure. So, ang gagawin ninyo kapag ganon, ilalagay ko na lang sa screen yung error na may encounter ninyo. So, ang gagawin ninyo kapag ganon, ito, aalisin nyo to, tapos, yung primary DNS, kailangan i-point ninyo siya sa kanyang sarili. Parang yung config dun sa unang domain, para maging working siya as a fully functional domain. Itong additional na domain natin kasi ito yung isang domain kasi natin existing na yon. So wala na kayong babaguhin doon. Ang babaguhin niyo na lang itong additional na ginawa nating domain. So ang config niya dapat kapag nag-final na kayo, kapag na-enroll niyo na at kapag na promote niyo na siya as domain controller. So ang magiging primary DNS niya dapat kung ano yung IP address niya, yun din yung DNS niya. So, hindi na siya dependent dun sa isang Active Directory o kaya sa isang domain. Kumbaga, sarili na rin niya to. So, kapag dito na, ganyan na yung settings nyo, kung ano yung IP nyo, dapat yun yung primary DNS. Tapos, save nyo na yon. So, this time, kapag ganyan na yung settings ninyo, kahit ano man yung gawin nyo dito, dyan, pag nag-set kayo ng configuration dyan, automatic yun, papasok na yun dito sa isang domain controller nyo, yung pinakauna. So, ibig sabihin, kahit saan kayo mag-config, magre-redundant siya, magba-backup din siya dun sa kabila, mag-replicate siya, kumbaga. Tapos, check natin yung DNS. So, sa DNS, ganun din. Lahat ng gagawin nyo dyan, magre-replicate yan dun sa isang domain controller. So, lahat ng gagawin nyo, kahit either saan man na domain controller kayo mag-config, automatic yon magre-replicate siya sa dalawang domain controller kasi fully functional na yung inyong domain controllers.